stress, we have the force P here. I-break down natin siya into its normal component and then its tangential component. And yung area, di ba, stress is just force over area. Pag nakuha mo na yung force, next, you determine the area. So the area nito would just be projection natin dito. So yung area na yung project natin. Or, pag isometric, same na yung length, ito yung width niya, ito na area. Ito na shear. At ito din yung aking normal, ito yung aking area. How to compute for the area, if this is your area, length times width, ito yan, dito sa taas. Pero, pag naka-incline, your length will still be your length. Diba? L pa rin siya. Yung width mo, dito, if you have the cos side, you have the W prime. Your W prime, cosine theta is circumferential. Circumferential. Stress. Parang yan. Bubuka siya. So saan yung force niya? Yung force niya, papunta sa side. Kung papunta sa side, ano yung nag-resist? Ito na area. Yung thickness niya, dito. Thickness niya dyan. Nag-resist dyan. And then, summation of forces, sabihin natin along x, so 0, your force here inside must be equal sa T. Tama ba? Yes, sir. Tama ba? Or mali siya? Tama, sir. Okay. Tama siya. Okay. Force is equals to, yung force natin dito is equal siya dito sa nag-resist sa kanya. The next question is, paano ba i-complete yung force? Force is yung pressure niya sa loob. Yung force na resulta ng pressure niya sa loob. Balik tayo sa stress. Stress or pressure are the same. Stress or pressure or stress is the thickness. And then, yung height niya ay 90 mm. The question dito, a 90 mm Y bar will be used to carry an actual tension load of P equals 200 kilonewton. The normal shear stress of plane AB must be limited to 150. allowable the normal stress is 150 MPa. Allowable naman na shear is 100 MPa. Given these conditions, ano lang yung meron na tayong a cylindrical steel pressure vessel with a inside diameter of 400 mm with a wall thickness niya ay 20 mm is subjected to an internal pressure P which is 4.5 meganewton over square. Or, i-convert na, tama ba? Or P is equals to 4.5 megapascal. Na, so wala na siya. End of class na, di na siya mag. P was 4.5 megapascal. Ito yung internal forces. Okay, and i-break down natin siya. Meron ka P normal. So, P tangential. Kasi dito. P normal, P tangential. Okay, yung ginagawa ko dito, para hindi ako malito, ito ay na-extend ko siya. So, di ba ito, sa ikanan ito? So, yung angle, di ba ito, is yung tangential. So, yung angle ng tangential ko at ito, P, is theta. Ibig sabihin, E to T is theta. So this one is theta. Yung incline, ito, nandyan siya, theta. Dito naman, ang ginagawa ko dito, para hindi
pinakamalit ko, dahil extend siya. Tinira ko 90. Tapos ito is 90 minus theta. Sabihin na natin, this one is your beta. Di ba masolve ko ng beta? Yes, Beta sir. is 90 minus. Yung beta ko is ito. So ito si beta. So ito pala si theta. Yun ang ginagawa ko para hindi ako mawala sa calculus. Okay? What if, sa ganito guys, ganito. So, at point A. So we have a weight W. We have a force AC. And we have apples and earth sign. Wait lang, paano? Masaan siya question? For example. Pwede mo masulat siya. Pwede mo masulat. Sige.